DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Bigong-bigo na ako. Namatay ang daddy at lolo ko nang walang katarungan. At ngayong wasak na ang buhay ko, sasabihin mo darating ang umaga? Nasaan bang sinasabi mong umaga? May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nasaan ba ang sinasabi mong umaga? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Oo, Denver. Okay na ako. Yan ang gusto ko. Maging masaya ka lagi. Lalo ka kasi maganda kapag nakangiti ka eh. Nag-aalala lang kasi ako kay Daddy. Kasi kagabi pa siya hindi umuwi. Hindi rin tumatawag. Tinext ko siya pero wala namang sagot. Baka meron lang mahalagang inasikaso. Sana tinawagan niyo na lang. Ginawa ko na nga yun. Kaso nga hindi makontak yung cellphone niya. Claire! Denver. Claire! Buksan mo itong pinto! Bilis! Sige na, tatawagan na lang kita. Tawag ako ni Tita Stella. Okay, bye. Tita, nandiyan na po. Tita, bakit kayo umiiyak? May tumawag na pulis dito. Nakita na raw nila ang daddy mo. Nasaan si Daddy? Patay na siya, Claire. Ha? Wala na ang daddy mo. Lakasan mong loob mo, Claire. Napakabait na daddy ko, Shane. Kasabay ko pa nga siya nag-almusal nung bago siya umalis. Yung pala, huling almusal na namin yun. Sino kayang pumatay sa dati mo? Claire! Lolo?
Apo, nakikiramay ako. Lolo Julian. Ano bang nangyari? Bakit bigla naman na ang naging pagkamatay ni Roldan? Sabi ng mga pulis po na nakakita sa bangkay ni Daddy, pwede daw biktima siya ng karnaping. Dahil hindi po nakita sa lugar yung kotse. Tangay pati yung pera at mga gamit ni Daddy dun sa loob ng kotse. Mga buhong nabubuhay sa pamamagitan ng pagsipsip sa dugo ng kanilang kapwa. Mga walang daan. Lolo, paano na ako ngayon? Huwag kang mag-alala po. Lagi kitang susubaybayan. Kahit na nga matanda na ako, ipagtatanggol kita sa sino mang mang-aapi sa'yo. Bakit kayo ka lang umuwi, Jake? Napasarap ang outing namin ng tropa ko, Mami. Tinatawagan kita. Nag-message din ako sa iyo. Hindi ka naman sumasagot. Bakit ka ba nagagalit? Ang Tito Roldan mo, patay na. Hindi ka pa nakakasilip sa lamay niya. What? Bakit? Ano nangyari? Naman pong kaibigan ko, Lolo Julian. Oo nga, Shen. Kahit kanina pa nailibing si Roldan, ayaw pa rin niyang umalis sa puntod ng daddy niya. At hindi rin po siya matigil sa pag-iyak. Kahit na nga, naroon na si Denver. Nakikita ko na may lungkot din sa mukha ni Stella. Yun ho, inaalala ko, Lola Julian. Hindi po kasundo ni Claire yung madrasta niya. Di ba may anak din sa unang asawa si Stella? Opo, si Jake po. Ay, nasan siya? Bakit wala rito? Hindi man lang ba siya nakikiramay sa pagpanaw ng kumagkup sa kanilang mag-ina? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi! Hindi ako mapapayag sa sinabi na ito ni Lucas! Hindi! Mami! Mami, ano nangyari? Bakit nagwawala ka? Jake! 25% lang ng kabuhayan ni Roldan ang pinamanay niya sa akin. Halos lahat kay Claire niya binigay. At kahit ako wala rin. Ganun na nga. Ang sama rin pala ng ugali ng napangasawa mo eh. Patapos magpakaligaya sa'yo, aaping ka lang pala sa huli. Buti pala namatay na siya eh. Kailangan makagawa ako ng paraan. Hindi ako maaaring maapi. Dapat lang, Mami. Kasal ka sa kanya eh. Ayon sa binasa ni Lucas, ako ang mangangalaga sa kabuhayang mamanahin ni Claire habang wala pa siyang 21. O yun naman pala eh. Eh di talagang may paraan para tayo yumaman. Claire. Eto, malungkot pa rin, Shane. O ano, may lead na ba mga pulis tungkol sa mga pumatay sa daddy mo? Wala pa rin. Kasi yung CCTV,
na nandun sa lugar na pinangyarihan ng krimen, nawawala raw. Oh my God! Paano na yan? Ewan ko. Pero sabi ni Lolo sa akin, tuloy ko lang daw ang pagdarasal, wag ako titigil na malutas na yung pagkapatay kay Daddy. Wag daw ako mawawala ng pag-asa. Si Aling Stella at ang anak niya, kumusta naman ang trato nila sa'yo? Kahit naman nung nabubuhay pa si Daddy, hindi naman kami madalas mag-usap ng mga yun. Hello, Manang. Huwag mo kalilimutan yung Pride detergent, ha? Alam mong kailangan dito yon. Okay, sige, bye. Tita Stella, tawag niyo po ako. Pumasok ka, Iyang. Bakit po, Tita? May pag-uusapan kasi tayo. Ano po yun? Ngayon wala na ang daddy mo. At ako na ang tumatay yung guardian mo. Gusto ko sana ma-check na mapapaayos ka. Kaya sana bawasan mo ang pakikipagbarkada mo. Maging ang pagtanggap ng bisita dito sa bahay. Hindi ko naman po pinababayaan ang pag-aaral ko. Huwag ka sana magalit. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Gusto kong matupad ang pangarap sa iyo ng iyong daddy. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Sinabi yun ng madrasta ni Claire? Oo, Denver. Alam mo, feeling ko, gusto niya ilayo sa atin si Claire. Pero bakit? Wala naman tayong ginagawang masama. Ewan ko, hindi ko rin alam ang dahilan niya. Basta, yun ang pakiramdam ko. 1 year ko ng girlfriend si Claire. At alam yun ang daddy niya. At ako naman, wala pa si Aling Estela sa buhay ni na Claire. Best friends na kami ni Claire. Kaya talagang nakapagtataka ito. Hindi sa itinataboy kita, Ana. Pero gabi na. Baka nag-aalala na sa'yo si Estela. Lolo, wala po siya sa bahay. Nandun sa Madyungan, kasama ng mga amiga niya. Ganun ba? Tsaka nalulungkot po ako sa bahay. Kasi binawala na ako ni Tita Stellang tumanggap ng mga bisita. Mga kaibigan ko. Ay, pambihira naman siya. Mababait naman ang mga kaibigan mo, Oo nga po. Lo, kung pwede sana, gusto ko, doon na po kayo tumira sa amin. Claire. Total mag-isa na ako rito. Hindi maaari, Apo. Patay na ang mami mo na siyang anak ko. Pero Lolo... Tiyak, hindi papayag si Estela na doon ako sa inyo. Dahil may karapatan din siya sa bahay ng daddy mo. Gusto ko po kasi, lagi ko kayo nakakasama. Nababawasan po yung lungkot ko pag kasama ko po kayo, Lo. Hayaan mo. Dadalaw-dalaw din ako sa inyo para mas madalas tayong magkasama. Hindi rin naman ako palagay na kasama mo mag-inang yun sa bahay.
marami kang ginagawang assignment ngayon, ha? Ay, kayo pala, tita. Opo, may research work pa nga po ako na dapat tapusin. Oo nga pala. Nasabi mo ba kay Manang kanina yung billing kong Pride detergent? Opo, siguradong bibili yun sa supermarket. Good. Mabalik tayo dyan sa mga ginagawa mo. Kung ganon, hindi ka makakapasok sa office bukas. Kailangan po ba ako doon? Oh, yes! Sa'yo pinamahala yun ng daddy mo. Pero tita, hindi ko pa po kaya. I know. Nakikita ko naman eh. Sa ngayon, mas dapat siguro na mag-aral ka pa. Bilang paghahanda sa pamamahala mo sa business ng daddy mo. Kaya kung gusto mo, ako na muna ang bahala doon. Po? Pansamantala lang naman yun, habang hindi ka pa handa. Kasi, kung mapapabayaan ang negosyo, sayang naman yun. Pinaghirapan yun ng daddy mo. Tama po kayo. Kung ganon, simula bukas, ako na ang mamamahala doon. At sabihin mo rin yan kay Attorney Lucas. Ano ang binabalak ni Estela laban kay Claire? Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Jerry Butia, Susan Robles, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Claire. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Nasaan ba ang sinasabi mong umaga? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.